Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at inuutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Naalala niyo po nang pumutok ang Bulkang Taal sa Batangas? 2 weeks o 3 weeks ago, no? At doon ay talagang hindi na katulad ng dati, no, na kapag pumuputok ang bulkan ay talagang lalo na yung nabutan ko yung pagputok ng Pinatubo. Grabe yung karanasan ng mga tao. Nandun yung maraming nagutom na mga nasalanta ng pagputok ng Pinatubo. Pero dito sa pagputok ng Bulkang Taal, ang kagandahan sa nangyari ay talagang agad-agad marami ang tumugon para tumulong. Marami yung natulungan agad dahil marami yung nagsumikap na makapagdala man lamang kahit kaunti, no, na pagkain, damit, o kung ano man pangangailangan ng mga kapwa natin o mga kababayan natin diyan sa Batangas. At yun ay isang patunay lang na totoo namang kapag nagbigay tayo, kapag hindi natin inisip na wala tayong maibibigay o hindi sasapat ang maibibigay natin, marami tayong matutulungan. Kaya nga sa Ebanghelyo, muli tayong tinuturuan at pinaalalahanan ni Jesus, lahat tayo'y may pangangailangan. Nakita ni Kristo kung ano ang pangangailangan, kaya sabi niya sa mga alagad, nahabag siya kasi ilang araw na nilang kasama itong mga taong ito, magugutom sila, hindi pwedeng paalisin nang hindi mo na pinakakain. Pero ang sabi ng mga alagad, saan tayo kukuha? Pero pinalabas ni Kristo kung anong mayroon sila. Sinabi ni Kristo, anong mayroon kayo? 7 tinapay at ilang maliliit na isda. Pero nakapagpakain ng higit 4,000 tao. Kung anong mayroon tayo, sapat yan. Kung anong mayroon tayo, ipagpasalamat natin sa Diyos, magugulat ka, sobra pa. Kaya lang, ang laging napapangunahan tayo ng ugali natin na mayroon na, pero imbis na magpasalamat, magrereklamo sa Diyos. Mayroon naman, pero ang sasabihin, wala. Kasi nga,
mas iniisip natin, paano ko? Pag ibinigay ko ito, mawawala na. Mauubos na. Para bang, di ba, parang maganda, maubos man yan, at least, na-share mo. Kung yan na yung huli, at least natuto kang na magbigay. Pero yun nga yung kagandahan doon, habang natatakot tayo na magbigay, lalo tayong naghihirap. Habang natatakot tayong maubusan, lalo tayong nawawalan. Pero kung hindi natin iniisip na maubusan tayo, hindi mo rin naman napapansin, hindi ka naman talaga naubusan. Laging may pumapalit, laging may dumarating. Kung ano yung ibinigay mo, o ano yung nawala sa'yo, dumodoble pa, umihigit pa yung bumabalik. Yan ay yung sa taong natututong magtiwala sa Diyos. Diba, sabi nga natin, classic man, pero hanggang ngayon, effective pa rin. God will provide. Kung wala na, di wala na. Pero never namang nagpabaya ang Diyos. Bakit maraming naghihirap? Sa tingin niyo po. Bakit maraming naghihirap? Bakit maraming nagugutom? Mas marami kasi sigurong nagiging madamot. Bakit mahirap? Kulang sa edukasyon, kulang. Kasi maraming nagdamot na dapat nagbigay ng tulong pang edukasyon, pang kabuhayan, o kung ano paman. So maraming naghihirap kasi maraming nagiging madamot o selfish. Sana po, mas unawain natin mabuti kung ano ang ibig sabihin ni Kristo dito sa Ebanghelyong ating nabasa. Amen? Thank you.